Actually, nung time na yun, yung ginawa ko, sobrang hinintay ko na talaga yung right timing. But ready ako, hinintay ko lang kung kailan yung tamang panahon para sabihin. And na-feel ko na yun talaga yung moment na para sabihin na. And by that time, wala, hindi ko iniisip kung ano yung iniisip ng tao sa labas. Ang importante sa akin yung present namin doon at that time. Sobrang ang nangingibabaw sa akin was happiness and excitement. Sabi ko, bahala na kung tatanggapin ako ng tao sa labas. Yung pinipray ko, I hope sana mahalin pa rin nila ako, hindi magbago pagtingin sa akin yung mga sumusuporta sa akin sa labas. Ayun, yun ang pinipray ko. But nung nangyayari talaga yung sa akin, gusto ko na talagang gawin is maging totoo na sa lahat. Sabihin na yung talaga na tinatago. And ayun, sobrang happy ko. Hindi ko naman talaga pinasisi. Sa mga susunod na noon, how do you envision like the representation of the LGBT communities in the industry? Well, sana ngayon naman tingin ko mas talagang tinatanggap na tayo, tinatanggap na kami, no? Lalo na din si Rebe. So, lalo pa siguro tatagal, pili ko mas namin pang maging representatives ang ating community. Isa-isa nang magbubukas sa mga pinto. And alam ko mas mamahalin kayo ng mga tao ngayon. Dahil dito na kami. Yan si Esnir, di ba? Nakasali pa sa Big Four. So, tingin ko naman mas madami pang magiging opportunities talaga soon. I wanted to ask also about your music. Can we expect any more new releases from you in the future? Yes, actually po, ongoing na po ngayon yung next album ko under Star Music. Ayan, abangan mo, ikaw yung ko doon na. Duet ko. Yes, duet kami. So, ayan, abangan nyo po. Nag-start na po ako mag-record ng aking next album. Sana po. Bubutasan na lang. Ayan, bubutasan na lang yung album, pero dito na siya. Mag-record na ako. So, sana supportahan nyo po ako dyan. Wala bang title iniisip pa din. So, hindi naman siguro okay. Pero abangan nyo po yan. Marami pong pinaghahandaan. And abangan po nila sa mga susunod na panahon. Yan, and yes, this September pala magkakaroon din po ako ng solo concert. To follow po ang announce. Diyan naman po sa clubhouse ng gabi. Pero ayun, tayo lang, intimate. Ayun, pero abangan niyo pa yun this September 26. Thank you so much, Juna Reyes of Rappler. Thank you so much. And congratulations, Ate Klang. Love it. Bongga. Okay. Ngayon naman, we have questions from Roldan Castro of Abante Tonight, Showbiz Police, and Marisol Academy Tonight. Okay, for Ate Klang, ano ang pinagkaiba ni Klang noong bago pumasok at paglabas ng PBB? Well, siguro yung Clarice ngayon, masasabi ko po mas may tiwala na sa sarili, mas may self-confidence na, mas alam na yung, mas hindi na takot, kasi mas malaya na rin ako, wala na ako tinatago. Yun ang nararamdaman ko talaga ngayon eh. Compared before, na feeling ko, parang may naka-ankla, parang may isang pumitigil. Ngayon, na wala na akong tinatago, I'm really open to me sa lahat. Sobrang, mas may self-confidence na po talaga ako ngayon. And sana, mas magdagdagan pa. Konti pa. But with the help of mga people po na nagmamahal sa akin ngayon sa paglabas, hindi ko rin talaga in-expect na embrace nila ako ng gano'n. Akala ko talaga paglabas ko, puro bashers. Baka maraming ayos ako. But ayun, meron naman, marami-rami naman kahit pa paano ko nagmamahal ngayon. So yun, nakakatulong din mag-boost yung confidence ko. So, we're so happy, Ate Klang. Grabe, kailangan pa ba ng confidence boost? Yes, and I'm so happy din na ngayon po talaga nakita na nila yung side ko na ayun, na hindi ko talaga napapakita before. Kasi lagi na pag kumakanta ako, tahimik ako eh. Kinakabahan kasi ako lagi. Once makakanta ako, lagi ko kinakabahan. So, I'm so happy na nakita nila yung Klang side ko. Hindi na si Klang lang. I love it. Thank you so much, Ate Klang. Okay, ito naman, kay Cyril. Okay. Kamusta yung experience mo na walang cellphone at nung magkaroon ulit ng cellphone paglabas ng bahay ni Kuya? Ako po personally, hindi naman din po ako mahilig or tutok na tutok sa phone. Magpo-phone lang po siguro ako kapag kailangan sa work, kapag may kailangan sagutin, asikasuhin. Pero hindi naman po ako yung addict na parang ikamamatay yung cellphone na yung okay na, hindi naman po ako ganun. So na-enjoy ko po siya, para po siyang detox.
hindi ko naman siya hinahanap-hanap, hindi rin ako gano'ng nag-adjust paglabas, hindi rin ako yung nangapa, gano'n. Siguro marami nang nalimutang password, pero hindi naman yung, ano ba to, ganyan, hindi naman gano'n. Parang ayun lang, yung password lang po, tsaka na ano lang siguro na overwhelmed sa mga kailangan replyan, yung mga kailangan i-check na schedule, gano'n. Pero inside, hindi ko po talaga na-miss yung phone ko. Siguro gahanap na po ako alarm clock. Yun lang, gahanap lang ako may set ba ang alarm clock pag umaga. Pero ayun po. Okay naman po siya, masaya po siya for me talaga. Kasi kahit sa work, pag pupunta po ako ng work, pagdating po doon, bihira ko na talaga mawakan yung phone ko kasi more on connection po ako with the cast, the crew, the staff. Gusto ko po talaga yung tinatantay ko sila lahat hanggang maaaring po. Yeah! Kaya nga sabi mo parang detox, masasabi mo ba na very refreshing yung walang cellphone o refreshing, di ba? Refreshing po siya po kasi di ba parang ngayon, umiikot na po lahat sa cellphone. Talagang sobrang accessible na po na lahat through phone. So refreshing na, kaya pala mag-survive na, God bless you po, kaya pala mag-survive ng mga tao. Kaya pala namin mag-survive at mag-enjoy for a month or sila more than nang walang gadget, walang kahit anong balita from outside world. Refreshing siya kasi ang tahimik eh. Mayaba ka, wala kang inisip na, hala, baka may nasabi sila sa ginawa kong ganito. Parang gawin mo kung anong gagawin mo ngayon, kinabukasan wala ka namang malalaman kung anong ginawa, kung anong pake nila sa ginawa mo kahapon. Parang ganun. So, refreshing siya. Breath of fresh air. I love it. Walang overthinking, ganon. Thank you so much, Cyril. Okay, ngayon naman for Bianca, but before our question, Bianca, congratulations. We are trending number 4 in the Philippines. Bianca on Spotlight Preston. Yes, I love it. Okay, so Bianca, ang question is, pinanood mo ba ang mga comments sa'yo ng mga housemates mo at nung na-nominate ka? If yes, anong honest na naramdaman mo? Well, dito naman sa bahay ni Kuya and even outside, niniwala ako na dapat naman talaga hindi tayo tumigil sa pag-grow. So, upon hearing that, I really took it as constructive criticism in order for me to become a better friend, a better person. So, I really took it lightly. Every time naman nagkakaroon ng ganong klaseng usapan dito sa loob ng bahay, my first time ever I remember was with Ate Klang. Yung mga ganong bagay talagang hindi naman dapat talaga dinidibdib because it's all really coming from a place of love. So, ayun, every time I hear those kinds of things here inside the house and even paglabas ko with the people, with the things that I read, siguro I just really take what matters the most. And from there, like what I always say, kilala mo kasi yung sarili ko among all the other people. So just take what matters and then from there, I take the time to grow. Thanks, Bianca. Actually, gusto ko lang sabihin, bilang kapatid ko sa Rise Artist, ito si Bianca, very open-minded and open to criticism si Bianca. Every time I see her, very open to growth siya. So, thank you so much, Bianca. We are proud of your growth also. Okay, ito naman for Kira. Okay, Kira, kamusta na kayo ni Brent ngayon pagkatapos ng maanghang na sagot niya as a PBB challenger? Sino yun? Ay! Okay guys, joke lang. May lang. Kami ni Brent, super okay na kami. Love ko si Brent. Yun lang. I honestly don't know what to say anymore pag tinatanong ako. Sa dami ng beses na tinatanong ako. Pero love ko si Brent. And I know what he said was really just in the heat of the moment. I did not take that personally at all. So, yun lang. Sobrang okay kami. And I believe after that task, parang nag-hug kayo, nag-apologize kayo sa Yes. isa. Actually, sobrang na-appreciate ko siya. Kasi nung pinag-meet kaming lahat ulit, he's the first one to come and hug me. So, I knew in that moment na talagang pinag-isipan niya siguro yung sinabi niya na baka nakasakit niya nga sa akin. So, I appreciate him for hugging me first. Thank you so much, Kira. Thank you. Okay, last question is for AC. Okay, AC, ano pwede mong i-share sa amin sa experience mo sa pagiging inactive sa social media dahil sa pagpasok mo sa PBB at nung paglabas mo ay bumalik ka na sa social media? I think nakamute si AC. Yes. Go. I think same naman po as what Cyril said. It was a detox for all of us. It was very refreshing. At first, medyo natatakot po ako because I feel like
my life was surrounded by social media and, you know, dancing, trends, all of that. Pero the second I was in PBB na din po, hindi ko na po hinahanap. And I'm trying to continue that sa labas. Na I have face-to-face conversations, I try to be off my phone. I don't really read social media much na din po. I really only go on to post. And yeah, it's been really nice keeping that clean, not toxic mindset. But yeah, yun po. It was a vacation-ish. Thanks so much, AC. Diba? I love it. Parang you're practicing presence, diba? Being present in the moment. Thanks so much, AC. And thank you as well to Roland Castro of Abante Tonight Showbiz Police and Marisol Academy tonight. Next up naman, we would like to call on